Paano kung ang taong naging sandalan mo sa pinakamahinang mong yugto ay ang taong hindi mo dapat mahalin? Paano kung ang taong bumuo ng puso mo ay siya ring wawasak nito dahil sa isang katotohanang natuklasan mo? Hello po, Miss Hunako and Miss Gabriela. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Leslie, 24 years old. Share ko lang yung malungkot at makulay kong kwentong pag-ibig back in my college days. At ito ang aking confession diary. Nakilala ko si Professor Roderick when I was in third year college. Matangkad, moreno, artistahin, at talagang makalaglag panty siya kung i-describe ng mga kababaihan. Those time ay nawalan ako ng ganang mag-aral. Nagsabay-sabay kasi problem ko, financially, family and work. So labis na naapektuhan ang mental health ko. Hindi ako makapag-process ng maayos na desisyon. So, noong first sem, nag-shutdown talaga ako. Wala akong mapagsabihan dahil wala naman akong pinagkakatiwalaan sa classroom namin. Wala rin akong maituturing na genuine friends. Wala ring makakaintindi sa akin na family ko. So sinarili ko ang problema ko. Ang ending, ang baba ng mga quizzes ko. Hindi na rin ako nakapag-focus talaga sa pag-aaral. Typical akong physically present but mentally absent. Minsan, pumapasok ako pero imbes na pumasok sa school, ay tumatambay ako sa dagat para mag-heal. Pero ang hirap talaga. Hanggang isang araw, kinausap ako ng professor namin sa major subject. Naitago na lang natin sa pangalang Roderick. Isa siya sa kinaiinisan kong prof dahil ang dami niyang pinapagawa and very cold. Hindi siya gaanong nakikipagtawanan sa amin. Para siyang robot na walang emosyon. Ngingiti pero saglit. Tapos hindi palabas ang ngipin. Parang plastic. Pero nagbago ang pananaw ko sa kanya. Simula nang kinausap niya ako ng kami-kami lang dahil sa school performance ko. Nalaman ko na hindi naman talaga siya cold. Masayahin at palangiti din naman pala siya. Talagang mini-maintain niya lang yung professionalism niya at iniiwasan niyang makabuild ng emotional attachment sa mga estudyante. Lalo na't nasa edad 29 lang siya noon at talagang lapitin siya ng mga babae kung sakaling maging friendly siya. Pumunta kami sa isang cafe sa labas ng campus. At doon niya tinanong kung anong nangyayari sa akin. Napapansin niya raw kasi na matamlay ako lagi sa klase. Laging nakayuko at halos bagsak sa lahat ng quizzes sa kanya. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretso noon. Pero ewan ko ba? The moment na sinubukan kong tumingin sa kanyang mga mata, ay biglang gumaan ang pakiramdam ko sa kanya. Parang nakahanap ako ng comfort in his eyes. Kaya ayon, nakwento ko sa kanya ng buo at walang pag-aalinlangan lahat ng problema ko. Tapos naging emosyonal pa ako habang nagkukwento. Nakakahiya. Napaiyak ako sa harap niya. May mga tsismoso na tumitingin sa akin. Pero hindi ko na sila gaanong inisip. Para bang in-enjoy ko kasi yung moment na yon with Sir Roderick. It's okay to cry. Don't hold back your tears. Just feel free and let them out. Tignan mo, mamaya gagaan na ang pakiramdam mo. Malambing niyang sabi na tila hindi siya ang cold professor na nakasanayan namin. Sabi niya, anumang problemang kaharapin ay huwag mag-aatubiling sabihin sa Diyos upang humingi ng gabay sa pagsubok na dumaraan. Dooy makakahanap ka ng kasagutan sa iyong mga katanungan. At kung pagod ka na, stop, pause, and rest. At kapag okay na,
ituloy muli ang buhay. Huwag susuko. In-inspire at naging motivational speaker ko siya for about months. Dahil sa kanya, nagkaroon ulit ako ng enthusiasm sa pag-aaral. Parang lumiwanag ulit yung mundo ko at nakakita ako ng kislap ng pag-asa. Basta alam niyo yung feeling na nagkaroon ka ng inspiration? Ganon yung nafe-feel ko. Idagdag pa, naging crush ko na siya. Paano ba naman? Lagi niya akong chinachat, umaga at gabi. Saglit lang yon at nangangamusta lang. Ina-assure na okay yung emotional and mental health ko. Kung sa kanya, simpleng chat lang yon. Sa akin kasi, nakakainis. Binigyan ko ng meaning yon. Kasi doon ako unti-unting na-in love sa kanya. Pero syempre, hindi ko yon pinapahalata. Good night, Leslie. See you tomorrow. Don't forget to do your homework. Hey, Leslie. Look at the moon tonight. It's a full moon. You should stare at it. It's beautiful. Just like you. Don't forget to pray before sleeping, ha? Makakatulong yan para maging komportable ka matulog. Good morning, Leslie. New day. New life to begin with. Oh, diba? Nakakakilig. Lalo na yung you should stare at it. It's beautiful just like you. OMG. Kinilig talaga ako. Sa klase naman, nanatiling cold pa rin. Same pa rin yung ugali niya. Parang wala lang yung tungkol sa amin. Oops, not a relationship ah. Naging palarisite na ako. At kinikilig ako sa tuwing tumitingin siya sa akin or magre-recite ako. Naalala ko pa noong midterm exam namin at nagsilabasan na lahat. Ako, nagpahuli na mag-pass ng paper para makasama siya at para masolo siya. Buo na naman ang araw ko nang makita ko ang ngiti niya. Tara na. Aniya sa akin. Saan, sir? Tanong ko. Labas na. Labas na tayo. Ano ba iniisip mo? Wala sir. May exam ka pa this day. Kasi kung wala, ikaw na lang sana mag-check ng mga papers nyo. Ay, wala na po sir. Sige po. Ako na. Tara na sa office. Doon ka na mag-check. At yun na nga. Nagkasama ko na naman siya. Nagkataon na habang nasa office kami, ay isang teacher lang yung nandoon. Tuloy-tuloy na naman yung usap namin habang nagwo-work. Pero minsan, hindi ko maiwasang isipin na baka may nakakahalata sa closeness namin. Dahil minsan, may mga matang tumitingin sa akin na parang may ibig sabihin. Bagay na hindi ko masabi kay sir. Kasi baka isipin niya ay nag-a-assume ako. Hanggang sa lumalim na nga yung pagkakrush ko sa kanya. Mahal ko na siya. Siya kasi nagparamdam sa akin na kamahal-mahal din ako. Dapat alagaan, protektahan at mahalin. Ang iniisip ko lang din naman ay kung same ba kami ng feelings? Kaibigan o estudyante lang ba ang turing niya sa akin? Or pinapaasa niya lang? At kung single ba siya? Kasi napaka-private niyang tao. Hindi ko rin pa naitatanong at hindi ko rin naman nababalitaan kung may girlfriend o asawa na siya. Ayaw kong tanungin syempre. Baka iba isipin niya. Ayaw ko namang magpahalata sobra. Private din yung Facebook account niya. So wala din akong ma-stalk. Hanggang sa dumating na nga ang Teacher's Day. At sobrang hindi ko inaasahan ang malalaman ko tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, kung bakit sinundan ko ang kotse ni Professor Roderick pauwi sa bahay nito. Teacher's Day kasi noon at walang klase. Sa halip na ibigay ko ang regalo ko sa kanya sa campus, ay naisipan kong sa private na lang. Or yung kaming dalawa lang.
Kaso, pauwi na rin pala siya. So sinundan ko yung kotse niya, gamit ang inarkila kong tricycle. Tumigil ang kotse niya sa isang malaking bahay na may gate. Siyempre, para di halata na sinusundan ko siya, ay medyo malayo pa lang ako. Nang tumigil na ang kotse niya, ay tumigil na rin ako at tinignan siya mula sa malayo. Lalapit na sana ako. Kaso, bigla ko nalang nahulog sa sahegang box na maliit na naglalaman ng necklace, buhat sa nakita ko, kasabayan ng panlalaki ng mga mata ko. Nakita kong lumabas si Sir Roderick sa kotse at mula rin sa gate ay lumabas ang isang magandang babae at isang batang babae. Hinalikan ni Sir ang babae, samantalang kinarga niya ang bata. Pagkatapos noon ay sumakay sila sa kotse, hanggang sa hindi ko nalang namamalayang wala na sila sa lugar na iyon. Miss Hunako and Miss Gabriela. Kusang tumulo ang mga luha ko nang mag-sink in sa isip ko ang nakita ko. May pamilya na pala si Sir Roderick. Si Sir Roderick na natutunan kong mahalin dahil sa ginawa niyang mabuti sa akin. Labis akong nadurog at hindi makapaniwalang na-inlove ako sa professor kong may pamilya na pala. Iniwasan ko siya. Hindi na ako nagre-reply sa mga message niya. Hindi ko alam kung paano humarap sa kanya. Pinaasa niya lang ba ako? O ako lang ang gumawa ng meaning na dapat ay tinutulungan niya lang akong mag-aral ang dapat kong isipin? O pasimple niya lang akong ginagawang kabit? O namamangka siya sa dalawang ilog? Hindi ko alam. Nadepress ako. Bumalik ako sa dating gawi. Nawalan ako ng ganang mag-aral. Hindi na ako tumitingin sa mga mata niya. Masama talaga ang loob ko sa kanya. Pag after class niya, lumalabas ako agad para hindi niya ako makausap. Hanggang sa lumipas ang isang linggo. Pauwi ako noon. Kilalabas ko lang sa gate ng campus. Nagkataong nakasalubong ko siya. Nagkunwari akong walang nakikita at walang naririnig. Hanggang sa hinabol niya ako at hinawakan sa balikat. Lumingon ako at sabi niya, gusto niya raw kaming mag-usap. Wag dito. Doon tayo sa walang tao. Sabi ko. Sandali, hintayin mo ako rito. Wika niya at saka ako iniwan saglit. Maya-maya pa ay may dumating na kotse sa harapan ko. Bumukas ang bintanan nito at Sumakay ka na. Ihahatid na kita. ani sir, pinaghalong lamig at pagsusumamo ang kababaksan sa mukha niya. Dahil gusto ko na rin siyang makausap at tapusin na ang lahat, ay sumakay na rin ako. Bumaba kami sa tapat ng bahay namin. Wala pa noon sina mama at papa. Nasa work pa sila at malayo-layo rin ang bahay ng kapitbahay namin na pwedeng makarinig sa magiging usapan namin. Oh, hindi mo man lang ba ako papasukin para alukin ng kape? Nakangiting tanong niya. Wari kinukuha ako sa karisma niya. So pinapasok ko na siya. Pagkapasok sa loob ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Ano bang gusto mong pag-usapan, Sir Roderick? Sarkastikong sabi ko. Please, sabihin mo na agad. Mamaya darating na sila mama. Naging seryoso ang ekspresyon niya. Gusto kong malaman kung bakit ka nagbago. Napatawa ako ng sarkastiko. Nagbago? Bakit? Masama ba? Hindi ka na tulad ng dati. Bumabagsak ka na naman sa academics. Ano mo ba ako, Sir Roderick? Mariing saad ko. Napakunot ang noo niya at tila hindi nagigets ang punto ko.
hanggang sa unti-unti na lang lumabo ang mata ko dahil sa luhang nagbabadya. Hindi ko na mapigilan ang emosyon ko. Dahil mahal kita, Sir Roderick. Ilang beses ko nang pinigilan sarili ko na mahalin kita. Pero hindi ko kaya. Pero alam mo kung ano yung pinakamasakit? Yung nalaman kong may pamilya ka na pala. Ang sakit-sakit, sir eh. Yung mga pinakita mo sa akin, pinaramdam mong mahalaga ako. Pero ikaw din palang mananakit sa akin ng sobra-sobra. Umiiyak kong sabi. Nakaramdam ng awa si sir sa akin. Akma niya akong hahawakan sa balikat. Ngunit iwinawaksi ko ang kamay nito. Hindi ko alam na ganyan na pala ang tingin mo sa mga ginagawa ko. Leslie, alam mo naman Para na... lang sa pag-aaral ko? Oo, alam ko naman ang dahilan ng lahat. Pero kasi, iba eh. Para bang pinaramdam mo na may namamagitan sa atin? Pinaramdam mo sa akin na karapat-dapat din akong mahalin bilang isang babae. Pinaparamdam mo na may pag-asa tayo. Pero hindi. May nagmamay-ari na pala sa'yo. Alam mo kung ano yung masakit? Yung ikaw ang bumuo sa wasak kong pagkatao. Pero ikaw lang din pala ang dahilan kung bakit mas mawawasak pa ito. Kung maaari lang, ayaw ko nang makita ka pa para makamove on na ako sa sakit. Kaso, araw-araw kitang nakikita dahil nasa iisang campus lang tayo at teacher pa kita. Umiiwas ako dahil ayaw ko mangagaw ng pag-aari ng iba. Kaya sana, hayaan mo ako. Huwag mo na akong lalapitan, sir. Parang awa mo na. Kalimutan na natin ang lahat, sir. Parang awa mo na. Kung may nakikita ka pang awa at delikadesa, iwasan mo na ako. Ayaw kong makasira ng pamilya. Ayaw kong magkasala. Humahagulgol kong pahayag. I'm sorry. Patawarin mo ako, Leslie, kung nasaktan kita. Hayaan mo at simula ngayon, hindi na kita guguluhin. Mahina at nakayukong aniya. Bago siya tumalikod at umalis, ay nakita ko pang tumulo ang luha sa mata niya. Marahil ay nagsisisi siya? Naawa? Hindi ko alam. Iyon na rin ang huling pagkakataong nakita ko siya. Dahil sa sumunod na araw, pagpasok ko, ay iba ng teacher ang pumasok sa oras ng klase niya. Ayon dito, ay nag-resign raw ng biglaan si Sir Roderick. Emergency raw. Hindi na sinabi kung anong klaseng emergency. Pero nakatitiyak ako na ako ang dahilan nun. Simula noon ay parang naging black and white na yung paligid ko. Malungkot at parang patay na ako sa loob. Sumusunod na lang ako sa agos. Para bang gusto ko na lang mawala sa mundo dahil sa labis na sakit na pinagdadaanan ko. Gayunpaman ay pinilit ko pa ring mabuhay at tapusin ang pag-aaral ko kahit hirap ako mentally para ayusin ang buhay ko, hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili ko lamang. Simula noong huling pag-uusap namin, hanggang sa ilang taon na ang lumipas na isa na akong ganap na accountant, ay wala na talaga akong balita kay Sir Roderick. Wala siyang kahit na anong paramdam. Yung Facebook account niya na kachat ko, na mukhang hindi naman niya main account, ay deleted na rin. Simula noong araw na umamin ako. Pero bakit ganon? Hindi pa rin siya mawala sa isip ko. Hanggang ngayon, parang mahal ko pa rin siya kahit bawal. Pero minsan, talagang mapaglaro ang tadhana. Dahil minsan,
ibinabalik nito ang parte ng nakaraan mong ayaw mo na sanang balikan pa. New Year noon, nagbakasyon ako sa malayong probinsya at sa isang 5-star hotel ako tumuloy. Gabi noon at may kumakantang banda sa may maliit na stage. Nakakabighani at parang pamilyar yung boses ng vocalist. Kumakanta siya ng kantang Saking Puso. So lumapit ako para manood at sumingit-singit sa kumpulan para makita ko yung banda. May kahabaan yung buhok ng vokalista at may kahawig siyang kakilala ko. Pagkatapos niyang kumanta ay nagsalita siya. This song is dedicated sa isang taong matagal ko nang minamahal. Napakalayo na niya at batid kong binura na niya ako sa buhay niya. Matagal na. Nag-react ng "Oh" ang mga tao. Waring nalulungkot sa pahayag ng vocalist. Kaso, napahinto ako dahil hindi ako pwedeng magkamali. Ang bokalista ay walang iba, kundi si Sir Roderick. Hindi nagbago. Katulad ng dati, ang lakas ng karisma, gwapo, at may nakakabighaning tinig. So, Miss L, kung nasaan ka man ngayon, I'm still into you. Hindi mo man nalaman yung feelings ko towards you that day, ay hindi ako magsasawang mahalin ka mula sa malayo. Naguguluhan ako. Bakit yun ang sinasabi ni Sir Roderick? At Miss L? Ako ba yun? Hanggang sa isang iglap, nagtama ang mga mata namin. Pareho kaming pinanlakihan ng mga mata at nakaramdam naman ako ng pagbilis ng tibok ng puso. Tila ba sa eksenang yon ay bumalik ang alaala naming dalawa. Hindi ko alam pero bakit sa pagkakataon na yon ay gusto kong umasa na pwede pa rin kami. Ang bilis ng mga pangyayari. Hindi ko namalayang araw-araw na akong sinusuyo ni Roderick. Hanggang sa isang araw ay, Leslie Monterde, will you marry me? Will you spend the rest of your life with me as my wife? Napatakip ako sa bibig at may tumulong luha sa mata ko. Bumilis ang tibok ng puso ko at naiiyak kong iwinika ang yes! Hanggang sasabay na kaming gumising sa tuwing umaga upang magkape at magkwentuhan. Tunay ngang walang makatutumbas ng mga sandaling kasama at kahawak kamay mo ang taong mahal na mahal mo. Para kang nakalutang sa hangin at wala ka nang hihingin kundi sana wag nang matapos ang oras na yon. Ang tunay palang nangyari ay iyong babaeng inakala kong asawa niya ay pinikot lang pala siya. Matagal na raw itong may gusto sa kanya pero hindi niya pinapansin. Nang mamatay ang tatay ni Roderick ay naglasing siya kaya sinamantala ito ng babae para pikutin siya. Nabuntis niya ito at pinilit silang magsama ng mga magulang ng babae. Nagkaanak man sila ay hindi rin niya magawang mahalin ang babae. Nagpapanggap lang siyang sweet dito kapag kaharap ang bata. Ngunit kapag hindi, ay parang hindi raw niya ito kilala. Ako raw ang tunay niyang minahal. Sa akin niya lang daw naramdaman ang kahulugan ng tunay na pag-ibig. Pero noong makita niya kung paano ako nasaktan at umiyak sa harapan niya, ay pinili na lang niyang lumayo. Ayaw niya akong masaktan. Naging duwag siya noon. Aminado siya pero mas pinili niya noong isalba ang reputasyon ko at irespeto ang desisyon ko. Isang taon nang lumipas pagkatapos ng nangyari ay naaksidente ang mag-ina niya habang sakay ng kotse patungong Maynila. Hindi siya noon sumama dahil nagkataong may gig sila ng banda. Isa pa ay toxic na rin ang babae sa kanya kaya iniiwasan na rin niya ito.
Nang malaman ko ang buong kwento, ay nakaramdam ako ng guilt. Mali lang talaga ang timing ng pagkakilala namin. Kaya napunta sa masakit na nakaraan ang lahat. Pero sa ngayon, masaya na ang kakaharapin naming bukas. Dahil sa wakas, nagtagumpay ang pag-ibig naming sa una ay mali. Pero gumawa ang tadhana ng paraan para maging tama. Hanggang ngayon ay paulit-ulit ko pa ring sinasabi sa kanya ang mga katagang, I love you, Professor. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Muli, ako si Leslie. At ito ang aking Confession Diary. Nakarelate ka ba? Comment mo na yan sa baba. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe. Pindutin ang bell button para lagi kang updated sa ating Confession Diaries. Marami pong salamat!